Nasa kustudiya ngayon ng isang religious group ang NBN-ZTE deal whistleblower na si June Lozada sa gitna ng pagpapaaresto sa kanya ng Sandigan Bayan dahil sa dalawang kaso ng graft. Nagtatago raw si Lozada dahil sa ilang insidente ng pangharas umano sa kanya. Live mula sa Quezon City, saksi si Bam Alegre. Bam? Tina, si June Lozada kasalukuyang nasa sanctuary ng Association of Major Religious Superiors matapos ang umano'y ikatlong harassment attempt kaninang alas 6 ng gabi. Ayon kay Father Marlon Lacal, 4 na armado at non-uniform na lalaki na nagpakilalang NBI agents ang naghanap kay June Lozada sa kanyang bahay. Hindi raw sinabi kung bakit pero tinakot ang kanyang mga kasambahay na ipapakulong sila kung hindi ihaharap si Lozada. Pangatlong beses na raw ito na harassment at naunang February 2, Sabado ng umaga, 2 nakamotorsiklo naman ang naghanap sa kanya sa bahay niya na muling naulit noong Lunes. 6 na armadong lalaki nagpakilalang taga Philippine Postal Office. Bago ang umano'y harassment, iniutos ng Sandigan Bayan na arestuhin si June Lozada dahil sa 2 kaso ng graft. Nag-ugat ito sa pagpapaupa raw ni Lozada ng lupang pag-aari ng pamahalaan sa kanyang kapatid at isang kumpanya kung saan konektado siya at ng kanyang misis. Noong pangulo pa siya ng Philippine Forest Corporation na pinapatakbo ng gobyerno. Handa naman daw harapin ni June Lozada ang arrest warrant laban sa kanya pero tinitiyak lang ng kampo niya ang kanyang kaligtasan. Nakausap natin sa pamamagitan ng telepono at sa puntong ito, pati siya naguguluhan sa mga takbo ng mga pangyayari. Tanong nga eh. Para ako mismo nagtatanong din sa sarili ko, may nasasaktan ba ako sa administrasyon na to? Haharapin ko sila lahat. Magmula kay Tani Coloma, nakasama kayo ng kampanya, sina Ricky Carandang, sina Lachea, haharapin ko sila lahat. Maghaharap-harap naman sa Senado o kaya sa Sandigan. O umaasa ako na dapat ang Sandigan. No? Pero yung sagutin din nila kami. Ang polisiya na ba? Polisiya na ba natin administration na kung may hinaharap na kasong legal ang isang mamamayan ay kailangan padalan ng ganitong klaseng mga armadong tao? 5 taon na nakaraan nang humingi rin ng proteksyon si Lozada sa mga opisyal naman ng Lasal Green Hills matapos umanong pwersa ang sunduin ng mga pulis pagdating niya sa airport mula sa Hong Kong. Naganap daw ito matapos ang pagkalas niya sa kontrobersyal na NBN-ZTE deal kung saan nagsilbi siya bilang technical consultant dahil sa sunod-sunod umanong banta sa kanyang buhay. Sinabi niya ring dahil sa impluensya ni na dating COMELEC Chairperson Benjamin Abalos Sr. at dating First Gentleman Mike Arroyo kung kaya napunta sa CTE ang proyekto, bagay na pinabulaanan ng dalawa. Tina, sa isang text message sa GMA News, sinabi ni DOJ Secretary Laila De Lima na mga impostor yung mga nagpakilalang NBI agents kaninang alas 6 ng gabi. Live mula sa Quezon City, ako si Bam Alegre, ang inyong saksi.